Disclaimer, ang kwentong ito ay hango sa isang totoong karanasan na binigyang buhay sa anyong panitikan upang mapanatili ang ating kulturang puno ng hiwaga, paniniwala, at kababalaghan. Anumang pagkakahalintulad ng mga pangalan, lugar, at pangyayari ay maaaring hindi sinasadya. Layunin lamang ng istoryang ito ang magbigay ingat, magpapaalala sa ating mga pinaniniwalaan sa mga liblib na puok, at magbigay aliw sa mga mahihilig sa kwentong kababalaghan. Huwag ituring ang lahat ng bahagi ng kwento bilang ganap na katotohanan. Maging bukas sa iba't ibang paniniwala at kultura. Ang Barangay Tinungkalan ay isang maliit ngunit misteryosong baryo sa gitna ng kabundukan ng Mindoro. Bagamat may modernong teknolohiya na sa mga kalapit na bayan, nananatiling makaluma ang pamumuhay sa tinungkalan. Dito, hindi sapat ang mga ospital o doktor. Ang tunay na sandigan ng mga tao ay si Aling Sinda, ang kilalang babaylan ng lugar. Si Aling Sinda ay hindi basta-basta. Sa kanyang edad na humigit kumulang 72, taglay pa rin niya ang malakas na presensya na animoy ginagalang ng mga espiritu. Maputi na ang kanyang buhok, balingkinitan ang katawan, ngunit matalim ang kanyang mga mata, tila ba nakakabasa ng kaluluwa. Nakatira siya sa isang kubong may bakod na kawayan at paligid na puno ng mga halamang gamot. Mula pa noong siya ay dalaga, namana na niya ang kaalaman mula sa kanyang lola, isang tanyag na babaylan din noon. Sa kanilang angkan, ang pagiging tagapanggamot at tagapag-ugnay sa espiritu ay tila isinumpang tungkulin. Sa bawat ritual, may mga sinaunang dasal siyang inuusal, wikang hindi na maintindihan ng mga kabataan ngayon, ngunit pinaniniwala ang makapangyarihan. Hindi lamang basta hilot o albularya si Aling Sinda. Isa siyang babaylan, taong may koneksyon sa kalikasan, sa espiritu ng mga ninuno, at sa mga hindi nakikitang nilalang. Mula sa simpleng ubo at lagnat hanggang sa sinasabing ginalaw ng lamang lupa, si Aling Sinda ang takbuhan ng mga tao. Kahit ang mga pinuno ng barangay ay lumalapit sa kanya bago magpatawag ng malaking desisyon. Tuwing may bagong silang nasanggol, siya ang nagsasagawa ng pagpapaalis ng masamang anino. Tuwing may kasal, siya ang nagbibigay ng basbas ng kalikasan. Tuwing may patay, siya ang nagpapalakad ng dasal upang huwag gambalain ng kaluluwa ang buhay. Sa madaling salita, siya ang haligi ng espiritualidad ng baryo. Isang hapon, may batang lalaking halos walang malay na dinala sa kanyang bahay. Sinasabing nilagnat ito ng 3 araw at biglang hindi na makakilos. Tinawag si Aling Sinda. Kinuha niya ang kanyang itim na tela, inilatag sa gitna ng kubo, pinapwesto ang bata sa gitna nito. Hinawakan niya ang pulso at nagsimulang umawit sa wikang sinauna. Matapos ang ilang minutong katahimikan, bigla siyang sumigaw, may sumama sa bata. Nilagyan ng usog. Naglabas siya ng langis na may ugat ng palong pusa, at binilaan ang bata habang pinapahid ang langis sa batok nito. Ilang sandali pa, nagsuka ang bata ng kulay itim na likido. Saka ito bumalik sa ulirat. Muling naging normal ang kanyang pulso. Napahiyaw sa tuwa ang ina ng bata at halos lumuhod sa pasasalamat. Ito ang araw-araw na buhay ni Aling Sinda. Hindi siya tumatanggap ng bayad, ngunit binibigyan siya ng pagkain, bigas, manok, at kung minsan ay ginto o alahas ng mga pasyente. Sabi niya, ang tunay na babaylan ay hindi naghahangad ng yaman. Ang kapangyarihan ay mula sa kabutihan, anya. At ang yaman ay sa langit ibinibigay. Ngunit kahit gaano pa siya iginagalang, alam ng ilang matatanda sa baryo na may kasaysayan ng panganib sa sinumang may dakilang kapangyarihan. Sapagkat kung may liwanag, laging may aninong sumusunod. Sa kanyang kubo, sa likod ng altar, may isang itim na garapon na mahigpit niyang tinatago. Sabi ng ilan, ito raw ay naglalaman ng abo ng isang aswang na kanyang natalo noon. Ang garapon na iyon ay may mahika, isang proteksyon laban sa sumpa. Ngunit anya, hindi laging sapat ang lumang anting-anting. Dumarating ang panahon na kailangang harapin muli ang kadiliman. At dumating na ang panahong iyon, isang gabi ng kabilugan ng buwan, nang maramdaman niyang may ibang presensyang dumarating sa kanilang lugar. Isang presensyang hindi basta masamang espiritu, isang taong buhay, ngunit may dala ng itim na kapangyarihan. Sa mga susunod na araw, unti-unti niyang mararamdaman na hindi na sapat ang kanyang dasal. May bagay sa paligid na tila bumabagabag sa kanyang diwa. Mga panaginip na paulit-ulit, mga hayop na bigla na lang namamatay, at isang malamig na hangin na bumabalot sa kanyang katawan tuwing 2:00 ng madaling araw. Walang nakakaramdam kundi siya lamang. At dito magsisimula ang pagbagsak ng katahimikan sa Barangay Tinungkalan.
3 araw matapos maramdaman ni Aling Sinda ang kakaibang lamig na tila bumabalot sa kanyang katawan tuwing madaling araw, isang hindi inaasahang bisita ang dumating sa barangay Tinungkalan. Tanghaling tapat iyon at ang araw ay tirik na tirik. Ngunit sa kabila ng matinding init, ramdam ng mga taong nasa palengke ang kakaibang kilabot na tila gumapang sa kanilang mga batok nang dumaan ang estrangherang babae. Hindi kilala ng mga taga rito ang bisita. Ang kanyang pangalan daw ay Milay, isang tahimik na babae, nasa edad 35, may itim na buhok na hanggang baywang at balat na maputlang parang sinag ng buwan. Suot niya ang itim na duster na tila luma, ngunit walang bahid ng dumi. Ang kanyang mga mata ay mapupungay at malamlam, ngunit may kung anong itinatagong lalim sa likod ng kanyang tingin. Ang unang humarap sa kanya ay ang kapitana ng barangay. Ipinakilala ni Milay ang sarili bilang isang manghihilot na nanggaling sa kabilang lalawigan. Wala raw siyang pamilya. Naglalakbay raw siya at naghahanap ng lugar kung saan pwede siyang manirahan at tumulong. Maayos siyang magsalita, magalang, at tila ba inosente. Ngunit sa kabila ng kanyang maayos na anyo, may hindi maipaliwanag na bagay ang mga matatanda tungkol sa kanyang presensya, parang may mabigat na aninong nakaaligid sa kanyang katawan. Pinayagan ng kapitana si Milay na tumira sa isang bakanting bahay sa gilid ng sapa. Matagal na itong walang nakatira dahil ayon sa mga matatanda, may kaluluwa raw na nagpaparamdam doon. Ngunit laking gulat ng lahat na nang lipatan ni Milay ang bahay, tila nawala ang mga kababalaghan. Tumahimik ang paligid. Walang ingay. Walang anino. Ngunit ang katahimikan na yon ay hindi nakaaliw, bagkus ay parang tahimik na bagyong paparating. Sa unang linggo ni Milay sa barangay, naging mabait siya sa mga tao. Libre siyang naghilot sa mga may sakit. Sa mga nananakit ang likod, may rayuma, at kababaihang buntis, tila ba may himalang gumagaling agad ang mga katawan nila. Marami ang humanga sa kanyang galing. May ilan pang nagtanong kay Aling Sinda kung kilala niya si Milay. Ang sagot ni Aling Sinda ay diretsyo, ngunit malamig, ang tunay na tagapagpagaling ay hindi nangangailangan ng pagpuri. Magbantay kayo, hindi lahat ng tumutulong ay may mabuting dahilan. Isang gabi, habang tinatapos ni Aling Sinda ang kanyang dasal, naramdaman niya na naman ang malamig na hangin. Ngunit sa pagkakataong ito, may kasunod itong amoy ng sinunog na balahibo at ihi ng pusa. Tumayo siya at lumabas. Mula sa kanyang bintana, sa malayo, nakita niya ang bahay na tinitirhan ni Milay. May usok na lumalabas mula sa bubungan, hindi galing sa kusina kundi mula sa bubong mismo. Ang buwan ay bilog na bilog at may aninong tila nakatayo sa bubong. Kinabukasan, sa buong baryo, pinag-uusapan na ang panaginip ng ilang bata. Lahat sila ay nanaginip na nasa gitna sila ng gubat at may babaeng nakaitim na sumusubo ng buhay na palaka. Ang ibang bata ay nagsabing nakita nila si Ate Milay sa kanilang panaginip habang inaawit ang kakaibang kanta. Walang may lakas ng loob na ikwento ito sa mismong babae. Dito na muling naging aktibo si Aling Sinda. Nagsimula siyang magtanong, magmasid at magbasa ng mga sinaunang tala. Ayon sa kanyang lola, mayroong uri ng mambabarang na may kakayahang magsanib ng galing ng aswang at salamangka at ito ay bihira. Ang tawag sa kanila ay tagapagdala ng sumpa. Kapag dumapo sila sa isang bayan, magaling silang magpanggap. Magaling silang umangkop. Ngunit ang kanilang layunin ay hindi basta manggagamot, kundi mag-ani ng kaluluwa. Lalong tumindi ang pagdududa ni Aling Sinda nang mapansin niyang maraming hayop sa paligid ang nawawala, lalo na ang mga itim na manok at mga pusang gala. Ang mga alagang aso ay tila ayaw dumaan malapit sa bahay ni Milay. At ang pinakakapansin-pansin, nagkakasakit muli ang mga taong gumaling na dati sa kanya, ngunit mas malubha na ngayon. Muling nagtipon ang mga matatanda ng barangay. Pinag-usapan nila kung dapat bang pauwiin si Milay. Ngunit may mga tumutol dahil sa dami ng natulungan nito. Isa pa, tila may takot ang mga tao na banggain siya. Ayon sa isa, baka tayo ang sumpein kung itaboy natin siya. Sa kalagitnaan ng kaguluhan ng damdamin, si Aling Sinda lamang ang nanatiling matatag. Sa kanyang loob, alam niyang may dumarating na unos, isang dilim na hindi basta-bastang aswang lamang. Isa itong sumpang sinadyang dalhin sa kanilang lugar. At sa huling bahagi ng kabanatang ito, isang matandang lalaki ang lumapit kay Aling Sinda sa gabi. Siya ay may dalang kwintas na may kahoy na itim sa gitna. Umiiyak siya habang sinasabi, may kapalit ang kagalingan ni Milay. Ang anak ko hindi na gumising pagkagaling sa hilot niya. At tuwing gabi, parang bumubulong siya sa tenga ko habang natutulog ako.
Huli sa lahat, sa isang sulok ng bahay ni Milay, may batang kalye ang nakasilip at nakakita ng kakaibang bagay. Isang garapon na may buhay na uod, may mga kuko sa loob, at parang sumasayaw sa sarili nitong anino. Lumipas ang ilang araw mula nang maglabas ng hinaing ang matandang lalaking nawalan ng anak, at tila mas lalong dumami ang mga hindi maipaliwanag na pangyayari sa barangay Tinungkalan. Ang dating matahimik na baryo ay unti-unting nabalot ng takot, pagkabalisa, at mga panaginip na tila totoo. Nagsimula ito sa isang simpleng ubo ng ilang residente. Isang bata, si Junie, 7 taong gulang, ay nagsimulang ubuhin sa gabi. Wala naman daw itong sipon o lagnat. Ngunit gabi-gabi, tuwing alas 12 ng hating gabi, bigla itong magigising at ubuhin ng ubuhin hanggang sa magsuka ng laway na may bahid ng dugo. Dinala siya kay Aling Sinda, ngunit tila hindi tumatalab ang kanyang mga halamang gamot at dasal. Sinubukan rin itong ipagamot sa bayan, ngunit normal naman daw ang resulta ng laboratorio. Ilang araw pa, sinundan si Junie ng isang buntis na babae, si Ate Nena. Nagsimula rin siya sa pananakit ng tiyan tuwing gabi, na sinasabayan ng tila panaginip kung saan may babaeng itim ang mata na humihila sa kanyang anak mula sa kanyang sinapupunan. Ang panaginip daw ay paulit-ulit, at kahit gising na siya, parang naririnig niya pa rin ang boses nito, "Iyon na ang lakas mo. Ako na ang mag-aalaga." Dahil sa takot, dumulog ang mga pamilya ng mga biktima kay Milay. At katakataka, sa tuwing siya ang hahawak sa pasyente, sandaling gumagaan ang pakiramdam ng mga ito. Ngunit sa sumunod na araw, mas grabe ang sintomas. Parang isang cycle ng kaginhawaan na sinusundan ng paglala, tila ba hindi tuluyang pagaling kundi panandali ang ginhawa bilang panakip sa isang mas malalim na pinsala. Samantala, si Aling Sinda ay hindi mapakali. Alam niyang may kakaiba sa nangyayari. Sa loob ng kanyang bahay, inilabas niyang muli ang kanyang mga lumang talaan, mga kwaderno ng kanyang lola, na naglalaman ng listahan ng mga sumpa, nilalang, at orasyon kontra sa mga ito. At doon niya nabasa ang tungkol sa isang ritual na ginagamit ng mga mambabarang na tagapagpalit katawan. Ayon sa luma at kupas na pahina, may mambabarang na hindi basta nagpapadala ng insekto sa katawan. Sila'y kumukuha ng hininga sa gabi, tinatali ang kaluluwa sa garapon, at pinapakain ng masasamang espiritu. Kapalit ng pansamantalang kaginhawaan, unti-unti nilang kinukuha ang anino ng tao, hanggang ito'y di na muling magising. Ang pagkakabasa niya nito ay tila isang hudyat. Alam niyang hindi siya pwedeng manahimik. Kinabukasan, naglibot siya sa bawat bahay na may pasyente. Kumuha siya ng mga piraso ng buhok, pawis, at lupa mula sa ilalim ng mga kama ng may sakit, sangkap sa kanyang pangdiagnose na ritual. Sa kanyang kubo, sinimulan niya ang pagbubunyag ng lihim na sugat, isang uri ng ritual na nagbibigay liwanag kung anong klaseng espiritu ang nagpapahirap sa tao. Habang binabasa niya ang mga palatandaan, isang pattern ang lumitaw, lahat ng biktima ay gumaling kay Milay sa unang hilot. Nagkasakit tuwing kabilugan ng buwan. May panaginip na may babaeng may mahabang buhok at itim ang mata. At may itim na marka sa batok o pusod. Sa huli ng ritual, isang itim na usok ang lumabas sa isa sa kanyang sangkap. Napaurong si Aling Sinda. Tinamaan siya ng matinding panginginig at pag-ubo. Sa kanyang isipan, narinig niya ang isang tinig na pamilyar, boses ni Milay, bulong na malamig at matalim, "Hindi mo na ako kayang labanan. Matanda ka na. Panahon na ng mga bagong may kapangyarihan." Biglang nawala ang boses, ngunit naiwan ang kaba sa dibdib ni Aling Sinda. Kinabukasan, isang matinding balita ang kumalat, ang batang si Junie ay hindi na nagising. Ang kanyang ina ay hysterical sa pag-iyak. Walang paliwanag ang doktor. Wala ring makita sa katawan ng bata na anumang sugat o senyales ng karamdaman. Ito na ang ikatlong bata sa loob ng 2 linggo. Ang mga tao ay nag-umpisang matakot. Hindi na sila lumalabas sa gabi. Ang mga hayop ay inilalagay na sa kulungan. Lahat ay nagbabantay. Ngunit kahit anong gawin nila, gabi-gabi ay may bagong may sakit. At gabi-gabi ay may sinasabing panaginip na parang totoo. Samantala, si Milay ay nananatiling kalmado. Sa halip na matakot, tila pa nga siya masayang nanonood. Tuwing may namamatay, naglalakad siya sa gilid ng baryo, animoy namamasyal, at tila may hinahanap sa lupa. May ilang nakakita sa kanya na may dalang bote, maliit, may laman, at tila kumikislap sa loob. Isa raw dito ang narinig na nagsalita sa hangin, isa na naman ang nakuha, ngunit walang may lakas ng loob na magsumbong. Sapagkat lahat ay natatakot. Lahat ay nanghihina.
Lahat ay dahan-dahang nawawalan ng tiwala, hindi lamang sa isa't isa, kundi sa mismong katinuan ng kanilang isipan. At si Aling Sinda, kahit nanghihina na rin, ay unti-unti nang naghahanda. Hindi lamang ito isang karaniwang barang. Isa itong malalim na sumpa. Isa itong labanan ng kaluluwa, at kailangan niyang maghanda, dahil kung hindi, mawawala sa kanila ang buong barangay. Isang gabi ng kabilugan ng buwan, habang ang buong barangay tinungkalan ay nababalot ng katahimikan at takot, isang binatilyong si Totoy, 15 taong gulang, ang naging saksi sa isang bagay na magpapabago sa takbo ng kanilang mga buhay. Si Totoy ay anak ng isang mangingisda. Palaboy-laboy sa gabi, hindi dahil sa bisyo kundi dahil sa kanyang hilig sa kalikasan. Mahilig siyang magmasid ng mga alitaptap, mga palaka, at makinig sa mga tunog ng kabubatan. Gabi-gabi siyang umiikot sa palibot ng baryo, dala ang kanyang maliit na flashlight at kutsilyong pambukas ng niyog. Ngunit noong gabing iyon, sa halip na mga kuliglig ang marinig niya, isang paulit-ulit na bulong ang gumising sa kanyang interes. Galing ang bulong sa bandang silangan, malapit sa sapa, kung saan matatagpuan ang bahay ni Milay. Dahan-dahan siyang lumapit, sinadyang magkubli sa likod ng mga sagingan. Hindi siya humihina ng malalim. Nag-aalangan ngunit nananabik. At sa kanyang pagdungaw, nakita niya ang isang eksenang hindi pangkaraniwan. Sa gitna ng bakuran ng bahay ni Milay, may bilog na itinayo gamit ang mga tuyong sanga at asin na tila pabilog. Sa gitna nito, may itim na garapon na sumisingaw ng usok. Si Milay, nakasuot ng pulang saya na may mga ukit ng ahas, ay nakaluhod at umaawit ng kakaibang salitang walang intonasyon. Para bang nasa ilalim siya ng transong estado. Ang pinaka-nakakikilabot, nakapalibot sa kanya ang 6 na itim na manok na buhay ngunit hindi gumagalaw. Tila nakatulog na gising. Sa bawat awit ni Milay, umiikot ang usok sa kanyang ulo at lumalakas ang ihip ng hangin kahit walang bagyo. Nang bigla niyang hawakan ang garapon, mula rito ay umalpas ang isang itim na insekto na may pakpak ng bubuyog at buntot ng daga. Umikot ito sa paligid at lumipad palayo, direkta sa bahay ni Aling Sinda. Nagimbal si Totoy. Gusto niyang sumigaw. Gusto niyang tumakbo. Pero hindi niya magawa. May kung anong lakas na nagpaparalisa sa kanya. Parang may malamig na hangin na nakayakap sa kanyang batok. Nang matapos ang ritual, tumayo si Milay. Ngunit hindi na siya si Milay na banayad at mahinhin. Ang anyo niya ay tila baling likod, may balahibong itim sa kanyang leg, at ang kanyang mga mata ay tila umiilaw sa ilalim ng buwan. Dahan-dahan siyang tumingin sa direksyon ni Totoy. Hindi siya nagsalita, ngunit naramdaman ng binatilyo na nakita siya nito. Sa gulat, napahakbang si Totoy paatras, at natapakan ang isang tuyong sanga, kraak. Bigla siyang nilingon ni Milay. Sinong nandyan, malamig at matalim ang kanyang boses, parang hindi likas sa isang babae. Dali-daling tumakbo si Totoy, habol ang hininga, patungo sa bahay ni Aling Sinda. Sa pagdating niya, hingal na hingal siya at basang-basa ng pawis. Nanay Sinda. Si Milay hindi siya tao. May ritual siya kanina, may garapon. May insekto, sigaw ni Totoy. Tahimik lang si Aling Sinda. Inalalayan niya si Totoy, pinaupo sa tapat ng altar. Kumuha siya ng baso ng tubig at inilagay sa harapan nito. Hindi tubig ang laman, kundi pinakulo ang ugat ng kakawate at dahon ng tuba-tuba, pampatanggal ng paningin ng demonyo. Habang nagpapahinga si Totoy, inilabas ni Aling Sinda ang isang lumang kahon mula sa ilalim ng altar. Sa loob nito, naroon ang mga mutya at bato na ginagamit lamang sa panahon ng matinding panganib. Isa rito ang tinatawag na batong panggising, isang kristal na may kakayahang ibalik ang alaala ng tao at makita ang totoo sa likod ng ilusyon. Hinawakan niya ito, at sa kanyang mata, nakita niya ang imahe ng insekto, lumilipad papunta sa kanyang bubungan. Agad siyang tumindig at nagtungo sa likod ng bahay, kung saan naroroon ang kanyang altar ng depensa, isang maliit na bilog ng asin, uling, at mga buto ng manok. Sa gitna nito, nagsimula siyang magdasal. Sa ngalan ng liwanag, ng lupa, ng hangin at ng apoy, pagbuklurin mo ako, o dakilang likas, laban sa itim na layunin. Habang inuusal niya ang dasal, isang matinis na huni ang narinig niya sa itaas ng bubong, tila huni ng insekto, ngunit may kasamang tinig ng sanggol na umiiyak. At sa isang iglap, ang bubong ng kanyang bahay ay tila nilipad ng alon ng hangin. Ngunit hindi siya natinag. Pinagpatuloy niya ang dasal hanggang biglang sumambulat ang isang itim na likido sa harap ng altar. Tila pagsabog ng sumpang itinapon mula sa malayo.
Sa puntong iyon, alam ni Aling Sinda na hindi na ordinaryong laban ito. Alam niyang sinusubok na ng kaaway ang kanyang depensa. Kinabukasan, lumaganap sa buong baryo ang balitang may batang lalaki raw na hinabol ng diwata sa sapa. Si Totoy ay hindi nagsalita sa iba maliban kay Aling Sinda. Ngunit ang kanyang mga mata, mapupungay, dilat, at puno ng takot, ay nagsasalita ng mas malakas pa sa anuman. Sa isang pulong ng matatanda sa baryo, ipinaalam ni Aling Sinda na may puwersang hindi galing sa mundong ito, ang kasalukuyang nananahan sa tinungkalan. Ngunit marami ang hindi naniwala. Ang iba'y natatakot, at ang iba na may tila na hipnotismo na, parang wala nang pakialam, kahit may namamatay. Samantala, si Milay ay parang walang nangyari. Nasa palengke siya, nakikipagkwentuhan, at parang mas masigla pa kaysa dati. Ngunit para kay Totoy, para kay Aling Sinda, at sa ilang may malalim na pakiramdam, may itinatagong lihim ang gabi, at nasa loob mismo ng barangay ang ugat ng sumpa. Sa dami ng pangyayaring hindi maipaliwanag, at sa patuloy na pagdami ng mga taong nagkakasakit at nawawalan ng ulirat, si Aling Sinda ay napilitang kumilos ng hayagan. Hindi na sapat ang pangangalap niya ng mga palatandaan at pagsusuri sa mga halamang gamot. Kailangan na niyang harapin ang ugat ng lahat ng ito, si Milay, ang mambabarang na nagkukubli sa anyo ng isang manggagamot. Ika-14 ng buwan, gabi ng kasukdulan ng kabilugan ng buwan. Ayon sa kanyang lola, ito raw ang pinakamakapangyarihang gabi para sa mga nilalang na gumagamit ng itim na mahika. Kaya't sa parehong gabi, nagpatawag si Aling Sinda ng isang ritual ng pagharap, isang sinaunang seremonyang isinasagawa lamang sa pagitan ng dalawang may kapangyarihan. 6:00 ng gabi, habang ang langit ay namumula, dumiretso si Aling Sinda sa bahay ni Milay. Bitbit niya ang kanyang baston na gawa sa kahoy ng balete at may nakapulupot na mutya. Sa kanyang baywang ay may supot ng abo ng uling, asin, at pinatuyong dugo ng puting manok, mga sangkap na kilalang kontrabarang. Kumatok siya ng malakas. Tumigil ang paligid. Tahimik ang mga ibon. Walang hangin. Binuksan ni Milay ang pintuan, ngunit hindi siya nagulat, hindi siya nabigla. Bagkus, isang ngiting may bahid ng panunuya ang lumitaw sa kanyang mga labi. Inaantay na kita, Aling Sinda, malamig niyang sambit. Pumasok si Aling Sinda. Sa loob ng bahay, amoy insenso at nasunog na halaman. Sa isang sulok ay may altar na may mga garapon, may lamang buhok, kuko, at tila mga mata ng hayop. Sa isa pang sulok ay may itim na manika na tinusukan ng mga karayom. Aling Sinda, hindi mo na ako malilinlang. Alam ko na kung sino ka. Isa kang mambabarang. Isang alagad ng kadiliman. Milay, hindi ba't pareho lang tayong may kapangyarihan, Sinda? Ako'y gumagamot kagaya mo. Pero ang paraan ko mas mabilis. Mas epektibo. Mas makapangyarihan. Aling Sinda, gumagamit ka ng kaluluwa ng mga inosente para sa sarili mong lakas. Iyan ba ang tawag mong paggagamot? Tumayo si Milay at nagsimulang humalakhak. Mula sa kanyang likod, lumitaw ang anino ng isang malaking nilalang, tila kalahating babae, kalahating ahas, at may mata sa noo. Napaatras si Aling Sinda. Ngunit hindi siya natakot. Sa halip, itinapon niya ang uling sa lupa at biglang nagliyab ang paligid nila. Nabuo ang isang bilog ng apoy na pumagitna sa kanilang dalawa. Milay, akala mo ba, kaya mo akong tapusin gamit ang mga sinaunang dasal mong inaamag na? Panahon na ng bagong kapangyarihan, Aling Sinda. Aling Sinda, at ang panahong iyan ay kailangang tapusin bago katuluyang lamunin ng kasamaan. Nag-umpisa ang kanilang ritual na laban. Si Aling Sinda ay nag-usal ng matagal na dasal, tinatawag ang mga elemento ng hangin, lupa, tubig at apoy. Gumalaw ang hangin sa loob ng bahay, nagbitak ang lupa sa sahig. Ang mga garapon ni Milay ay nagpuputukan isa-isa. Ngunit hindi nagpatalo si Milay. Naglabas siya ng isang garapon at ibinato ito sa gitna ng apoy. Mula rito ay sumambulat ang isang anino, itim na insekto na may mukha ng bata, lumilipad at umiikot sa paligid ni Sinda. Tila sinusubukang pumasok sa kanyang katawan. Ngunit dahil sa mutyang nakatali sa kanyang leg, nabigong makapasok ang espiritu. Sa gitna ng labanan, naramdaman ni Aling Sinda na nanghihina siya. Ang kanyang katawan ay parang unti-unting hinihigop ang lakas. Naramdaman niya ang panginginig ng kanyang mga daliri at panlalabo ng mata. Ngunit sa kabila ng lahat, sinikap niyang isara ang ritual gamit ang huling sigaw, sa ngalan ng liwanag, itinatakwil ko ang itim mong kaluluwa. Isang malakas na pagputok ang narinig. Nabuwal si Milay.
Napaatras si Sinda. Ang bahay ay nyanig ng matinding alon ng enerhiya. Nagkabasag-basag ang mga bote, natumba ang mga altar, at bumuka ang sahig. Ngunit nang bumangon si Milay, ningiti siya ng malupit. Nakasugat ang kanyang mata, ngunit may liwanag sa kanyang noo, isang hugis bituin na tila tatak ng mga nilalang ng kadiliman. Milay, hindi mo na ako matatalo. Tinanggal mo lang ang balat ko, pero hindi ang aking ugat. Ikaw ay pagod. Matanda ka na. At ako. Ako ay sisibol pa. At sa isang iglap, naglaho siya sa gitna ng usok. Iniwan siyang mag-isa, hingal na hingal at sugatan. Paglabas ni Aling Sinda mula sa bahay ni Milay, nakita niyang nagtitipon na ang mga tao. Halos lahat ay nanginginig, walang makapagsalita. Ang ilan ay nagsimulang lumapit sa kanya at magtanong, ano ang nangyari, Aling Sinda? Ngunit sa kanyang paningin, isa lang ang kanyang nasabi, nagsimula na ang tunay na laban. Ang buong baryo ay tila biglang lumamig. Ang mga ilaw sa kalsada ay tila mas madilim. At ang buwan, bagamat bilog, ay parang may bahid na pula. At si Aling Sinda, bagamat buhay, ay hindi na ganoon kalakas. Ang kanyang lakas ay tila nawasak ng ritual. Alam niyang hindi pa tapos ang digmaan. Ito ay panahon ng paghahanda, ng panibagong hakbang, at ng paghahanap ng lunas laban sa sumpang itinanim mismo sa puso ng kanilang bayan. Makalipas ang gabing iyon, ang gabing nagbanggaan ang liwanag at dilim, hindi na muling naging katulad ng dati si Aling Sinda. Sa unang tingin, parang maayos ang lahat. Buhay siya, nakatayo, at kaya pa ring ngumiti. Ngunit sa likod ng kanyang mga mata, may gumagapang na pagod at panghihina na hindi basta-basta matanggal ng kahit anong halamang gamot. Ang kanyang mga daliri, na dati kayang bumuo ng dasal at orasyon sa iisang iglap, ay tila ba nanginginig. Ang kanyang paningin ay lumalabo. At ang kanyang mga dasal, na dati tila kinikilabutan ang hangin sa tuwing inuusal niya, ngayon ay parang mga salitang nababasura sa hangin. Wala nang epekto. Sumpa. Iyon ang unang salitang pumasok sa kanyang isipan. Isang sumpang ibinato ni Milay, hindi sa katawan kundi sa espiritu. Isang uri ng kablang o espiritual na pagkakadena na sumisira sa pinagmumulan ng kapangyarihan ng isang babaylan. Ilang araw siyang nanahimik. Pinilit niyang magdasal pero wala. Pinilit niyang gamutin ang isang batang may sakit sa balat, walang nangyari. Sinubukan niyang alayan ng dugo ng puting manok ang kanyang mga anting-anting, ngunit lahat ng mutya ay nanahimik. Wala ni isang nagliwanag. Sa bawat umaga, nadarama niya ang lalim ng epekto ng sumpa. Ang mga halaman sa paligid ng kanyang kubo ay nalalanta. Ang kanyang mga alagang hayop ay bigla na lamang namamatay. Ang tubig sa kanyang timba ay palaging may lumulutang na itim na insekto. Isang hating gabi, nagising siya sa isang panaginip, nakatayo siya sa gitna ng gubat, hubad, at nakatali ang kanyang mga kamay sa punong balete. Sa harap niya, si Milay, nakangiti habang inaalis ang anting-anting mula sa kanyang leeg. Habang ginagawa ito, unti-unting lumiliit si Aling Sinda hanggang maging abo. Paggising niya, pawis na pawis siya, at may itim na marka sa kanyang braso, hugis mata. Sinubukan niyang tanggalin yon, kuskusin, lagyan ng langis. Pero tila ba ito'y tatak na hindi na mabubura. Dumating si Totoy kinabukasan. Inabutan niya si Aling Sinda na nakaupo sa may duyan, tulala, at hindi na tulad ng dati. Lumapit siya, hawak ang isang balot ng pinya at saging, mga alay na sanay makabawi ng lakas. Aling Sinda, kayo po ba'y ayos lang? Mahinang tanong ni Totoy. Tumango lamang si Aling Sinda. Hindi lahat ng sugat ay sa balat nakikita. Hidyo, ibinahagi niya kay Totoy ang katotohanang alam na niya, na siya'y isinumpa, at unti-unting nawawala ang kanyang kapangyarihan. Ngunit hindi siya sumusuko. Alam niyang hindi lang siya ang kailangan. May mas malalim pa siyang kailangang gawin. Kung ako'y mahina na ngayon, dapat may humalili. Ikaw ang unang nakita ko noong gabing iyon, Totoy. Hindi aksidente yon. Ang mga mata mong nakakita sa katotohanan ay sinadyang buksan. Naguluhan si Totoy, ngunit ramdam niya ang bigat ng bawat salitang binitawan ni Aling Sinda. Kinagabihan, habang nakahiga sa kanyang banig, muling narinig ni Aling Sinda ang tinig ni Milay, hindi sa labas, kundi sa mismong loob ng kanyang ulo. Tinatanggap mo na, hindi ba? Nawala ka ng lakas. Na ako na ang bagong tagapangalaga ng lugar na ito, hindi sumagot si Sinda. Ngunit pinilit niyang tumayo at magsindi ng kandila. Binuksan niya ang isang kahon ng sinaunang orasyon.
Doon niya muling binasa ang dasal ng paglaya mula sa espiritual na kadena, ngunit sa pagkakataong ito, hindi na ito para sa kanya. Isusulat niya ito para sa isang bagong magtataguyod ng liwanag. Sa mga sumunod na araw, napansin ng mga tao sa baryo na si Aling Sinda ay bihira nang lumabas. Tila siya ay naging anino ng kanyang dating sarili. Ngunit para sa mga mata ni Totoy, alam niyang ang kanyang guro ay hindi sumusuko. Sa tuwing dadalaw siya, abala ito sa pagsulat ng mga lihim na kaalaman, pagguhit ng mga simbolo sa kahoy, at pagdarasal ng mga salitang hindi niya pa naririnig kailanman. Doon niya nalaman si Aling Sinda ay naghahanda ng pamana. Pamana ng kapangyarihan, kaalaman, at lakas, hindi para sa sarili, kundi para sa susunod na pipiliing lumaban sa sumpa. At habang si Milay ay patuloy na lumalalim ang ugat sa komunidad, nag-aalay ng mga libreng hilot, nagkukwento sa mga bata, naglalakad sa gabi na parang ordinaryong babae, unti-unti niyang nakikita na wala ng balak ang mga tao na lumaban. Tila ba unti-unti na silang nauulol sa kanyang mahika. Si Aling Sinda, sa kabila ng kanyang kahinaan, ay may huling plano. Kapag ang babaylan ay nawala ng lakas, hindi ibig sabihin ay talo na siya, anya kay Totoy. Minsan, ang tunay na laban ay hindi sa ritual, kundi sa paghahanda ng susunod na mandirigma. At sa pinakahuling pahina ng kanyang tala, isinulat niya ang mensaheng ito, ang katawan ay napapalitan, ang dasal ay naipapasa, at ang liwanag ay hindi kailanman namamatay, kahit balutin pa ng libong anino. Habang patuloy ang paglakas ng impluwensya ni Milay sa buong barangay Tinungkalan, si Aling Sinda ay naging tahimik na anyo na lamang ng kanyang dating makapangyarihang sarili. Ngunit sa katahimikang ito, ay may lihim siyang binubuo, isang plano, isang huling hakbang, upang maputol ang sumpa na unti-unting kumakain sa kanilang komunidad. Isang hapon, habang nakaupo sa ilalim ng punong mangga, tinawag niya si Totoy. "Anak, handa ka na ba sa misyon?" "Anong misyon po, Aling Sinda?" "Ang paghahanap ng panlaban. Isang bagay na hindi matutumbasan ng anino ng barang. Isang bagay na kayang sirain ang ugat ng kadiliman." Mula sa kanyang lalagyan, inabot niya ang isang piraso ng basang papel, at isang maliit na banga na may lamang abo. Ang papel ay may guhit, hindi ng mapa, kundi ng panaginip. "Ito ang huling pangitain na ibinigay sa akin ng aking lola, bago siya tuluyang namahinga. Ayon sa kanyang espiritu, may isang lugar sa bundok ng Amarillo kung saan nakatago ang tinatawag na buto ng liwanag, isang malakristal na bagay na pinaniniwala ang kayang pumatay ng anumang sumpa ng mambabarang." Nanginginig ang boses ni Aling Sinda habang sinasabi ito. Ang buto ng liwanag ay alamat sa mga sinaunang babaylan, isa raw itong tagong kayamanan ng kalikasan na hindi maaaring matagpuan ng sinuman, maliban sa isang pusong dalisay na may layuning hindi pansarili. Totoy, bagamat kabado, ay hindi nag-alinlangan. Tinanggap niya ang misyon, dala ang simpleng baon, isang bato ni Aling Sinda na tinawag niyang bato ng katotohanan, at isang piraso ng kanyang buhok bilang gabay. Sa unang gabi ng kanyang paglalakbay, dumaan siya sa kagubatan patungong Hilaga. Tahimik ang paligid, ngunit dama niya ang presensyang tila sumusunod sa kanya. Sa bawat hakbang, para bang may matang nakamasid mula sa kadiliman. Pero hindi siya bumitaw. Sa kanyang bulsa, hawak niya ang mutyang bigay ni Aling Sinda, mainit ito tuwing malapit ang panganib. Kinagabihan, umulan ng malakas. Nagkubli siya sa isang kuweba sa gilid ng ilog. Dito niya unang napanaginipan ang isang matandang lalaki na nakasuot ng telang yari sa dahon. Ang matanda ay walang mata, ngunit nagsalita. "Ang hinahanap mo ay hindi mo makikita sa iyong mga mata kundi sa puso ng hangin, sa sigaw ng apoy, at sa katahimikan ng tubig." Pagising ni Totoy, nakita niya na ang kwintas ng bato ni Aling Sinda ay tila may bakas ng liwanag, kumikinang sa gitna ng dilim ng kuweba. Sa lugar na yon, sa pinakailalim ng kuweba, ay may pader na tila gawa sa ibang uri ng bato. Lumapit siya, at napansin niyang may nakaukit na hugis bituin sa gitna. Inilagay niya ang kanyang palad dito, at biglang lumamig ang paligid. Umikot ang hangin sa loob ng kuweba. At mula sa pader, unti-unting bumukas ang isang maliit na lagusan. Pumasok si Totoy, kinakabahan ngunit buang loob. Sa loob ay isang maliit na silid na gawa sa mga ugat at bato. Sa gitna nito, nakalutang sa ere, ay ang buto ng liwanag, isang malahiyas na bagay na puti at asul ang kulay, kumikislap, at tila may sariling pintig. Dahan-dahan niya itong nilapitan. Ngunit bago niya maabot, biglang lumitaw ang imahe ng isang nilalang na tila gawa sa anino, may mata sa buong katawan, at tinig na basag at malalim. "Bakit mo gustong kunin ang bagay na ito?" tanong ng anino.
Hindi para sa akin. Para sa aming baryo. Para sa mga batang namatay. Para kay Aling Sinda, sagot ni Totoy. Nagkatahimikan. At sa isang iglap, lumusaw ang nilalang sa liwanag. Bumaba ang buto ng liwanag sa kanyang palad, mainit, parang pulso ng pag-asa. Pagbalik ni Totoy sa baryo, pagod na pagod siya. 6 na araw siyang naglakad. Sa kanyang pagdating, sinalubong siya ni Aling Sinda na tila may bagong lakas. Habang hawak niya ang buto ng liwanag, naramdaman nilang pareho ang biglaang pagbanayad ng hangin, parang may ginising na bagong lakas sa kanilang paligid. Kinagabihan, ginanap nila ang pagsasanib, isang ritual kung saan ang tagapamana ng liwanag ay pinagsasaniban ng lakas mula sa pinagmulan ng kabutihan. Sa harap ng altar, binigkas ni Aling Sinda ang huling dasal, sa ngalan ng liwanag, lupa, at ng mga naunang babaylan, ipinapasa ko ang hininga ng panlaban kay Totoy, anak ng liwanag, alagad ng panibagong simula. Mula sa kanyang puso, isang liwanag ang lumipat kay Totoy. Nang matapos ang ritual, si Aling Sinda ay tuluyang napaupo, hingal pero may ngiti. Sa wakas, ang kapangyarihang nawala sa kanya ay may bagong tagapagmana. At sa kamay ni Totoy, ang buto ng liwanag ay mas kumikislap, hudyat ng bagong lakas, at ng isang huling labanan na paparating. Lumipas ang 3 araw matapos makuha ni Totoy ang buto ng liwanag, at ang barangay Tinungkalan ay tila nasa hangganan ng pagkawasak. Mas marami na ang nagkakasakit, at ang mga tao'y tila sunod-sunuran na lang kay Milay. Pati ang mga pinuno ng barangay ay nababalot ng katahimikan, tila ba nabubulag at napipipi sa harap ng malinaw na kasamaan. Sa gabi ng ika-4 na kabilugan ng buwan, isang hindi inaasahang pangyayari ang gumulantang sa buong bayan, isang sanggol ang biglang nawala habang natutulog sa tabi ng kanyang ina. Sa tabi ng duyan ay isang garapon na puno ng itim na usok, at sa loob nito, isang kuko ng sanggol. Dito na bumagsak ang pasensya ng mga natitirang may isip sa baryo. Sila'y dumulog sa kubo ni Aling Sinda, na nooy halos hindi na makalakad. Ngunit nang makita nila si Totoy, nakasuot ng pulang damit na may borda ng araw, may hawak na baston ng liwanag, at may matatag na mga mata, nagkaroon muli ng pag-asa ang mga tao. Aling Sinda, sa huling lakas na natitira, ay tumayo at nagwika, ngayong gabi, ang liwanag ay haharap sa dilim. Ang babaylan ay ipinanganak muli, ang ritual ng paghaharap sa gitna ng plaza, kung saan naroon ang malaking punong balete na sinasabing sentro ng enerhiya ng baryo, isinagawa ang ritual ng paghaharap. Isa itong sinaunang batas ng mga tagapag-alaga ng kalikasan at espiritu, kung may isa mang alagad ng dilim ang naghasik ng lagim, maaari siyang harapin sa isang seremonyang sagrado, kung saan liwanag at kadiliman ay magtatagisan ng lakas at kalooban. Lumabas si Milay, nakasuot ng itim at may pulang palamuti sa noo. Ang kanyang mata ay hindi na mata ng tao. Ang kanyang anyo ay bahagyang nagbabago, tila gumagalaw ang kanyang balat, may aninong bumabalot sa kanyang likod. Sa gitna ng bilog na asin, uling at abo, tumayo sina Totoy at Milay. Milay, napakalakas ng loob mo, bata. Isa ka lang laruan ng matandang walang silbi. Totoy, hindi ako ang mahalaga rito. Ang mahalaga ay ang bayan namin. At ikaw, hindi ka na bahagi nito. Ang labanan ng liwanag at dilim sa unang yugto ng labanan, binigkas ni Totoy ang dasal ng pagbangon, isang panalangin na nagpapalakas sa katawan at isipan. Nagliwanag ang kanyang baston, at mula rito'y kumawala ang isang sinag na humawi sa paligid. Ang mga tao'y napaurong, ngunit hindi lumisan. Gusto nilang masaksihan ang wakas ng lagim. Si Milay naman ay bumigkas ng wika ng dilim, at mula sa kanyang palad ay lumabas ang itim na ahas, may pakpak, at apoy sa buntot. Umikot ito kay Totoy, subukang gapusin ang kanyang katawan. Ngunit sa isang iglap, itinapat ni Totoy ang buto ng liwanag, at ang nilalang ay sumabog sa ulap ng puting alikabok. Naggitngit si Milay. Sa galit, pinawalan niya ang mga espiritu ng mga bata na kanyang nakulong, mga kaluluwang umiiyak, walang mata, at may buhol na tali sa pusod. Pinalibutan nila si Totoy. Ngunit sa halip na lumaban, inilabas ni Totoy ang batong pamana ni Aling Sinda, at ginamit ang kanyang tinig, mga kaluluwang inapi, hindi ako ang inyong kaaway. Ako'y tagapamagitan. Ibalik ninyo ang inyong sarili sa liwanag. Isa-isa, ang mga espiritu ay lumiwanag. At ang lubid na nakatali sa kanilang espiritu ay pumutol. Umangat ang mga ito sa langit, habang si Milay ay napasigaw ng ubod lakas. Hindi ito matatapos sa iyo, Totoy. Hindi lang ako ang mambabarang. Totoy, ngunit ako ang simula ng panibagong babaylan.
Sa huling pagkakataon, sinaksak ni Totoy ang baston sa lupa. Mula rito, kumalat ang liwanag, tumagos sa bawat bahay, sa bawat sulok ng baryo. Ang mga garapon ni Milay ay sumabog. Ang mga hayop na ginawang tagabantay ay naglaho. At ang katawan ni Milay ay nagliyab ng asul at puting apoy. Ang kanyang huling tinig ay sigaw ng puot, ngunit nahigop ito ng sariling anino. Sa isang iglap, siya'y wala na, isang usok lamang na iniwan ng bangungot. Pagkatapos ng laban kinabukasan, tila nagising ang buong baryo mula sa isang mahabang bangungot. Ang hangin ay muling sariwa. Ang mga halaman sa paligid ng kubo ni Aling Sinda ay namulaklak. Ang mga batang dating may sakit ay isa-isang bumangon. At ang mga dating wala sa katinuan ay parang may liwanag nang bumalik sa kanilang mga mata. Si Totoy ay lumapit kay Aling Sinda na ngayoy nakaupo na lamang sa may duyan. Tapos na po, Aling Sinda, sabi niya. Hindi pa, anak. Sa bawat henerasyon, may bagong anyo ang dilim. Pero ngayon nakapahinga na ang bayan. At doon, sa huling liwanag ng araw, iniabot ni Aling Sinda ang kanyang huling mutya kay Totoy. Isang maliit na bato, kulay ginto, may guhit ng araw. Ikaw na ang bagong babaylan. Alagaan mo ang bayan. Alagaan mo ang sarili mong liwanag.